Ako, eto na nga bang sinasabi ko, talagang ayaw po tayo tigilan ng China. Ang gagawin po natin ngayon ng reaction video mula po kay Aerial TV. Title po nito, malaking gulo to, aircraft ng Philippine Air Force pinutukan ng China sa Scarborough Shoal. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Nasa description din ang link ng video ni Aerial TV para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Like this video kung magugustuhan mo ating reaction video, comment down below kung ano magiging saloobin mo sa mapapanood nating reaction video. Simulan na natin to. Let's do this. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Eroplano ng Pilipinas pinaputukan ng China sa Scarborough Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Kinundi na ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. nitong Sabado ang mapanganib at mapanuksong aksyon ng People's Liberation Army Air Force ng China na hinaras ang isang Philippine aircraft na nagsasagawa ng maritime patrol sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ligtas na nakabalik ang NC-212 sa Clark Air Base sa Pampanga makalipas ang halos isang oras at walang nasaktan. Sabi ni Bronner, hindi tinukoy ng AFP ang uri o pagtatalaga ng sasakyang panghimpapawid ng PLA Air Force ang nagpaputok ng flares. Sinabi ni Bronner na nagdulot ito ng banta sa sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force at sa mga tripulante nito at nakagambala sa mga legal na operasyon ng paglipad sa loob ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat, maraming salamat. Back to the video. Ito na nga bubuang sinasabi ko, no? Hindi na lang po sa dagat, no? Pati po sa sa ere na rin po, no? Talaga pong nangaharas na po talaga tong China. Isipin niyo po, no, nagpakawala po ng flare, delikado po talaga yan. Isipin nyo, no, pwede po talagang mag-cause ng aksidente yan. Yung ginagawa na yan ng China. Talaga pong hindi na po makatarungan, no. Kumbaga, ibang level na po, no. Lahat na lang po talaga sa dagat at sa ere po talaga ay talaga pong nangaharas po talaga na ang China. Kumbaga, dapat po talaga ito mabigyan na po talaga ng leksyon tong China, no. At yun nga po yung mungkahi ko po lagi, no. Sana po talaga pumalag ng gobyerno natin talaga na magpasama tayo sa US. Kasi po talagang hindi tayo titigilan ng China. Isipin yung may ganito na silang ang dagdag, no? Dagdag na pangharas pati na rin po sa ere. Kasi po, hindi po talaga mawawalan na po talaga ng saysay yung freedom of navigation eh. 'Di ba? Pati sa ere na rin po, hindi na rin po tayo makapagpalipad ng ating mga eroplano ng malaya, no? Ganyan po ginagawa sa atin ng China, nakakairita na talaga. Idinagdag niya na ang mga aksyon ng PLA Air Force ay muling lumabag sa internasyonal na batas at mga regulasyon na namamahala sa kaligtasan ng aviation. Tama. Ang insidente ay naiulat na sa Department of Foreign Affairs at iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno. Sa gitna ng maraming harassment na nararanasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, nagkasundo ang Pilipinas at China sa isang Provisional Arrangement in Rotation and Reprovisioning Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Hulyo. Makikita natin kung gaano kagarapal ang China at hindi sumusunod sa mga pinagkasunduan. Kaya nga dapat hindi na makipagkasundo sa lecheng China na yan eh. Diba? Sila rin talaga yung unang-unang lumalabag. Walang saysay, sayang lang effort, kuryente, lahat ng pag-uusap dyan. Kung makikipag-deal talaga dyan sa China. Kasi po isipin nyo, no? Hindi lang na po talaga pati sa dagat to. Pati pa na rin po sa ere, talaga pong nangaharas sila. Delikado po yan talaga. Isipin nyo, no? Pag tumama yan, kahit flare lang po yan, tumama yan, magkakos yan ng sunog sa eroplano. Talagang pag bumagsak ang eroplano, wala po talagang mabubuhay. Real talk po yan. Iba pong usapin ng eroplano talaga. Kapag po na-damage ang eroplano, talagang sobrang baba o halos wala po talagang survivor sa ganyan. Kaya dapat kondinahin po talagang ginagawa na to ng China sa atin. Natin kung gaano kagarapal ang China at hindi sumusunod sa mga pinagkasunduan. Tanging ang China ang pinag-uugatan ng gulo at problema sa West Philippine Sea at buong South China Sea. Samantala, umalis na ang Chinese survey vessel na Kezu Sanhao na nauna nang napaulat na nagsagawa ng hindi autorisadong pagpapatrolya at naglayag ng pazigzag malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo araw ng Biyernes. Aniya,
Base sa panibagong report mula sa personnel ng BRP Teresa Magbanua na nagbabantay sa lugar mula pa noong Abril, wala nang na-detect na presensya ng survey ship sa kanilang monitoring. Maaalala na una nang namataan sa Escoda Shoal ang naturang survey ship noong ika-25 ng Hulyo base sa monitoring ng US maritime expert na si Ray Powell. Samantala, patuloy pa rin na naobserbahan ng personnel ng BRP Teresa Magbanua ang presensya ng ibang barko ng China sa shoal, kabilang ang China Coast Guard vessel na may bow number 5901 o tinatawag na monster ship, isang Chinese militia vessel at dalawang Chinese inflatable boats. Ayon sa PCG, namataan ang naturang mga barko ng China habang nagsasagawa sila ng rotation at resupply mission sa kanilang unit sa West Philippine Sea. Ito po yan ito yung sa akin talaga. Dapat po dagdagan po talaga ng visibility o magbantay talaga sa ating mga teritoryo. Isipin nyo no, yung China ang talagang nagbabantay sa ating teritoryo. Kumbaga sinasalisihan po tayo niyan, no? Kung maano niyo po yung latest na balita na nasa TV po, no? Talaga pong inoobserbahan po nila yung ating teritoryo na sagana sa langis, no? Hindi po natin alam, baka pag hindi natin nababantayan yun, baka kinukuhanan na nga po tayo ng langis. Yung sinabi ko po noong nakaraan, baka po magtaka tayo, bilang maglaho na lang po sila ng bula dyan, no? Na dating talagang bantay sarado nila dahil wala nang langis. Baka inuubos na nila yung langis dyan sa ating teritoryo. Kaya dapat po talaga 24/7 po talaga magkaroon po talaga tayo ng visibility dyan na magbantay po talaga ang ating mga PCG or Navy. Kasi po talagang inuutakan po talaga tayo ng China at sobra na po talaga ang ginagawang pangaharas ng China sa atin dyan sa West Philippine Sea. Nagsagawa naman ngayong araw ng live fire exercise ang mga tauhan ng Philippine Army at US Army Pacific gamit ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Canantong Fire Bases sa Laur Nueva Ecija bilang bahagi ng Silocnib Phase 2 military exercise. Ang HIMARS missile launcher na sakay ng 5-ton truck ay may kakayahang magpakawala ng 6 na guided missile ng magkakasunod. Binati ng pamunuan ng Philippine Army ang mga tropa ng Artillery Regiment na kalahok sa ehersisyo sa kanilang ipinamalas na dedikasyon at profesionalismo. Napatunay ang kahandaan ng Philippine Army na tumugon sa mga bagong banta sa pambansang seguridad. Sana madagdagan pa yung mga gatong exercise na nakasama natin yung US saka yung talagang navigation po nakasama natin yung US diyan sa West Philippine Sea. Para po talaga maalog po talaga tong China at umiwas po talaga sila, no, dahil po hindi na po talaga makatarungan ang kanilang pangaharas sa atin, no. At yun nga po, no, sana samahan na tayo ng US. Huwag na po tayong rito, no. Talaga pong hindi natin kaya ang China, real talk po yan. Nag-aano na po talaga sa atin ng US, talagang sila na po ang nagkukusang loob na nagsasabi sa atin na kasamahan tayo. Sana po payagan na po ng gobyerno natin. Kung China po kasi talaga, hanggat alam nila na wala tayong kasama dyan, wala lang tayo sa kanila, para lang tayong kuto, ganun ang tingin nila sa atin. Talagang bubulihin lang tayo ng bubulihin dyan. Kailangan po talaga, may kasama po talaga tayo na malalakas na bansa. At sana po yung mga teritoryo nga po talaga natin dyan, ay tayuan na rin po natin ng ating mga military bases. No? Pati po yung Pag-asa Island, sana palakasin din po yun, kasi po katapat lang po yun ng artificial island na military base din na ginawa ng China. Real talk. A wheeled vehicle that can launch up to 6 missiles at ranges of 60 to 80 kilometers. And today we shot those HIMARS. We shot 3 rockets to demonstrate its capabilities if ever needed in a training environment or a crisis or conflict if that arose. As part ng Horizon 3 project ng ating modernization program ng ating AFP, part yung pag-procure ng multi-launch rocket system. And itong HIMARS ay isa sa mga pinagpipilian at kasama ng ibang mga multi-launch rocket system ng ibang bansa from Korea, Turkey, and even from Europe. So sa ngayon, nasa pipeline, wala pa tayong decision kung ano yung papipili, depende sa sa joint defense acquisition ng ating DND. Sana po madagdagan yung mga ganyang HIMARS. So, lahat po ng missile system, dagdagan po yan. At sana wag din pong isoli muna
yung Typhoon missile system sa September, kasi po sinasabi po talaga na sa September daw po ay baka isoli na po yung Typhoon missile system. Wag po sana, no, kasi po talaga pong ayaw po tumigil ng China sa pangaras sa atin. Kailangan po natin yun para talagang kahit papano ay may iisipin po yung China na meron po tayong ganun. Kasi po pag talagang wala na po tayong suporta ng ibang bansa o wala tayong mga ganyan mga missile system, ay talaga pong hindi po tayo titigilan ng China. Kasi makikita po talaga nila na mahina po talaga tayo. Kailangan po talaga natin mag-upgrade po talaga ng ating sandatahang lakas. At sana po talaga tuloy-tuloy ang suporta. Yung mga ganyang mga exercise, mga salaknib, balikatan, lahat po ng suporta ng iba't ibang bansa. Sana po papasukin na po talaga sa atin, no, sa lahat po ng mga bansang sumusuporta sa atin. Magkaroon po talaga ng yung Quad, no, na mag-drill pa rin po dyan sa West Philippine Sea. Pakita natin sa China na matindi ang suporta sa atin ng malalaking bansa. Ganun po sana, no. Dinploy ang modernong anti-submarine helicopter ng Philippine Navy sa West Philippine Sea kasama ang pinakamalakas na frigates ng bansa, Philippine Navy's AW-159 anti-submarine helicopter aboard in BRP Jose Rizal, nakiisa sa anti-submarine warfare exercise bilang bahagi ng Australia, Canada, Philippines and US Multilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa sa West Philippine Sea noong August 8, 2024. Copy. This time, 2-minute call, COB in 4, all up past 2,900, endurance 2.00, no weapon, no ammunition, ready for departure. Passenger on board 4, all up mass 2,900, endurance 2+00, weapons on board 0. Regarding po dun, no, sa balita po dun sa nagpaputok po ng flare yung China sa atin, no, sa ating sa ere, no, dun sa ating eroplano. Nagsalita na rin po kasi si si Pangulong Bongbong Marcos na yun nga kinokondena niya po yun. Talaga pong ayaw niya po yung ginawa ng China. Talaga pong hindi lang po naisama dito ng Aerial TV, pero napanood ko rin po yun sa balita, no, sa TV. At talaga pong hindi po talaga raw makatarungan yun. At yun na nga po, at kakausapin na po ng DFA ang embassy ng China, at talagang sinabi rin po ng Pangulong Bongbong Marcos na doon pa rin po tayo sa diplomatic process, no, dito po sa nangyayari sa atin, no. Kumbaga idadaan pa rin po sa peaceful na na pamamaraan ang gustong gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa akin po talaga, sana po talaga ay talaga masanksyon po talaga ang China. Kausapin ng Chinese embassy talaga na magreklamo po talaga tayo doon. Yun po kasi magiging daan natin para i-relay nila yung mensahe natin doon sa gobyerno po talaga ng China. At sana po talaga, yung ulit-ulit ko pong sinasabi, magpasama na po talaga tayo sa US dyan sa West Philippine Sea, kasi po kawawa po talaga tayo. Pag nakikita po talaga natin, no, lagi na lang po tayo nahaharas, at tayo naman po ay hindi naman po talaga tayo bumabawi o gumaganti sa kanila, no. At tulad nito sa area na po yan, sobrang delikado po talaga yung ginagawa ng China na yan sa atin. Tatlong barkong pandigma naman ng China ang namonitor sa pinagsamang petrolye ng bansa noong Miyerkules kasama ang United States, Canada, at Australia sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sinabi ng hepe ng Public Affairs Office ng AFP na si Colonel Xerxes Trinidad na 3 People's Liberation Army Navy, Jiangdao 2 class corvette, Wushu FSG 626, Huangshan FFG 570 at Kujing FSG 668 ang bumuntot sa mga barkong pandigma ng Pilipinas at kakamping bansa. Sinabi ni Trinidad sa isang pahayag na ang mga barkong pandigma ng PLA Navy na ito ay kasunod ng patuloy na multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Bumuntot sila, no, isipin nyo, no, pero hindi sila makalapit at hindi naman sila nangharas.
Ganyan tayo China eh, no? Pag Pilipinas lang, didikitan na, raradyohan na. Get away from here. You are in, Chinese, territory, ganyan-ganyan. Pero eto, no? Talagang nakatanaw lang sila sa malayo. Isipin nyo yun, di ba? Tapos hindi naman sila nangharas at hindi pinapalayas tong mga kasama natin at tayo mismo dyan sa activity na yan dyan sa West Philippines sinong panahon na yan. Alam nyo na yung galawan ng China, di ba? Kasama sa contingent ng AFP ang BRP Jose Rizal na may AW-159 anti-submarine helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz PS-16, habang ang Estados Unidos ay nagpadala ng USS Lake Erie CG-70 at isang Sikorsky MH-60R Seahawk helicopter. Nag-deploy ang Australia ng P-8A Poseidon reconnaissance aircraft nito, habang ang Canada ay nag-deploy ng HMCS Montreal FFH-336 at isang Sikorsky CH-148 Cyclone helicopter. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Ayun lang po, natin po nagawa ng reaction video. Napakagandang video ito ni Ariel TV. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel, like this video, comment down below kung anong saloobin nyo sa ating napanood na video ni Ariel TV. Maraming salamat po. Until next time, God bless and peace out. Bye.